Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aituki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kabayan TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Tsaka si Kiko, kahit na nung Vice President pa, wala talagang kakayahan. No? Hindi talaga siya leader na yung may kakayahan siya lang po yata yung Vice President na nalusaw yung Liberal Party nung panahon niya, di ba? Wala talagang hindi niya talaga kayang mag-lead. Kasi traditionally, lahat ng mga Vice President, ang lakas po niyan eh. Di ba? Ang lakas po niyan kahit sa mga survey. Si Leni Robredo lang po. Tignan po ninyo. Meron palang mahina na Vice President, pero hindi po siya tumakbo eh. Si Doy Laurel. Kaya lang, ang pagkakaiba ni Doy Laurel, hindi siya tumakbo na presidente. Lahat po traditionally, ang lalakas po. Siya lang po yung palusutin, na ipalusot na Vice President. Hindi po siya marunong magpalakas. No? Katunayan, yun na lang eh. Hindi na, ang problema ng mga dilawan, nag-stick sila kay Leni. Hindi nila naisip na noong si Leni ay Vice President, hindi niya nga kaya na magpalakas ng Liberal Party, kundi nawala talaga yung Liberal Party nung panahon ni Leni na siya ay Vice President. Yun talaga eh. Tapos hindi sila nagkaroon ng clue dun. No? Hindi nagkaroon ng clue yung mga dilawan. Si Leni pa rin yung kanilang ginawang pambato. Is either wala talaga silang makuha. No? Ang alam ko nun si Isko, very willing siya yung maging nila, standard bearer nila. Pero instead na si Isko ay kunin nilang standard bearer, partner ni Leni o kung sino pa man, hindi ganun ang ginawa nila eh. Siniraan na lang nila si Isko. Na-master nga nila, kaya bagsak si Isko eh. Na-master nila yung paninira, pero hindi po nila na-master yung paano mamuno. Yan yung problema nila. Ganun ba? Okay. Punta tayo rito, no? Ngayon, bakit natin tinitilakay ito? May matututunan kasi dapat dito yung may matututunan dapat sa mga dilawan, no? Kasi ano ba yung ginawa ni Leni for the last 6 years? Bakit hindi siya bakit hindi niya na popularize yung sarili niya? Bakit hindi siya nanalo sa madaling salita? Wala naman siyang ginawa kundi banatan yung very popular. Wala siyang ginawa kundi banatan yung si Duterte at yung tatay ni Bongbong Marcos. Di ba? Yung mga dilawan, wala pong ginawa yan kundi banatan yung martial law. Tatay ni Bongbong Marcos yung binabanatan. Tsaka si Duterte. Okay. Ngayon po, ano po ang ginagawa ng mga Marcos? Tignan po ninyo mga Marcos at Tambaluslos supporters. Ano po ang ginagawa nila? Correct. Di ba? Binabanatan din yung tatay. alam mo yun? Ito yung mga dilawan. Instead na yung si Marcos Bongbong, ang paniniwala nila, sirain natin yung tatay, mawawalan na ng boto to si Bongbong. Ganun yung ideya nila eh. Tapos at the same time, siraan din to si Duterte. Dalawang very popular yung sinisiraan nila. Ngayon po, tignan nyo yung sentro ng Kaya dilawan po itong utak nila eh. Bakit po sinisentruhan nila ng atake si Digong? Ang problema nila, no? Kaya bugok talaga itong mga dilawan. Pahinga muna tayo sa gusto ko aralin natin bakit nalusaw yung mga dilawan. Yan kasi mangyayari sa mga sa mga Tambaluslos Marcos supporter pag hindi nila nilubayan si Pangulong Duterte. Okay. Bakit kayo nagsisentro kay Pangulong Duterte samantalang si Pangulong Duterte nagbigay sa worse, no? Bakit po mali?
Ayan ito, maling-mali po talaga eh. Para talunin si Sara Duterte, kinakailangan yung wasakin yung legacy ni Tatay Digong. Yun yung ginagawa ninyo. Pero mahirap pong sirain yung legacy ni Tatay Digong. Kasi nga paulit-ulit kami dito. Ang mga proyekto ni Tatay Digong, nakikita, nararamdaman, naaamoy, nalalasahan pa. No? Hindi nyo pwedeng itokis-tokis yan. Hindi. Si Marcos tatay, yung Marcos na tatay, pwede nyong itokis yan na ganto-ganto. Kasi hindi naman nasaksihan ng mga tao. Kami nasaksihan namin yung mga tao. Ay, nasaksihan namin yung pamumuno ni Duterte. Naramdaman namin kung gaano siya ka-epektibo. So walang amount ng paninira kay Duterte yung makakaapekto sa popularidad ni Duterte. Kaya nga lagi siyang top di ba? O ngayon, hindi naman siya top 3. Pero hindi scientific yung magdalo Pero kahit hindi scientific, nakita niyo naman. Kung tatakbo siyang senador, pasok na pasok. At lahat ng bata niya, pasok. Yung pinakamalalapit sa kanya, si Gut, tsaka si Tolentino, sa lahat din ng survey. Si Gut, tsaka si Bato, si Tolentino, pasok lahat. Pati si Amy, pasok. Okay, ang point ko rito, instead na matuto tong mga Marcos, kumbaga pare-parehong hindi nag-aaral ng history. Instead na maging aral sa inyo yung ginawa ng mga Dilawan, inuulit nyo yung pagkakamali ng mga Dilawan. Unang pagkakamali na inuulit nila. Pilit nilang sinisiraan si Duterte. Bakit? Anong makikita nyo? Si Tatay Digong pag sinabi kong Duterte sige nga, yung mga political strategies nyo, tanong ko lang, anong mahihita ninyo kung sisiraan si Tatay Digong? Hindi mananalo si Tatay Digong sa 2028. Hindi naman siya tatakbo. Di ba? Yun yung problema ninyo. No? Inadapt lang ninyo yung mapanirang estilo ng mga Dilawan. O ngayon, bakit hindi nyo mabanatan si Sara? Wala kayong makitang ipambabanat Alam nyo kung ano yung huli yung binabanat kay Sara Duterte? Alam nyo kung ano yung huli? Yung nagka-traffic sa Commonwealth. Nagka-traffic sa Commonwealth dahil kay Sara Duterte. Ang bababaw ng pwede nyong ibira kay Sara Duterte. Ngayon, ulit-ulitin nyo man yung CIF, yung confidential fund. Wala naman na naniniwala Pero ang pinakapalpak nyong gagawin, yung pong siraan nyo si Tatay Digong, hoping na masisira si Inday Sara pag siniraan nyo. Mali Pinakamaling estratehiya ng mga Dilawan, ina-adapt ninyo. Okay. Sa bagay, ang hirap din ng kalagayan nyo di ba? Ikalawa, sino yung leader ninyo? Sino yung ipantatapat nyo kay Sara Duterte? O palagay nyo na naging effective kayo, nasisiraan nyo si Sara Duterte, nasisiraan ninyo si Tatay Digong. Halimbawa, naging epektibo kayo sa paninira. Bumaba ng konti yung popularidad ni Sara Duterte. Sino ipantatapat nyo kay Sara Duterte? Si Tambi? Sige nga. Sino yung dinidevelop ninyo na pwedeng ipantapat? Kasi pilit na pilit yung kay Tambi. Alam ko po, panay-puri po yan. Pumunta po kayo sa Twitter. Grabe po kung purihin, grabe kung mamigay ng bigas, card. Ayun ko kung ano yung mga pinamimigay niya. Laging namimigay. Nakikita natin malalaking mukha, MR. Namimigay lagi, ayuda, kahit saan. Pero sa tingin ba ninyo, talagang mananalo si Tambi? One-on-one sila ni Sara Duterte? O di lalo na pag may iba pang tumakbo, lalo silang tatambakan. Kasi yung 32 million ni Sara Duterte na bumoto sa kanya, solid yan. Solid yan. Hindi naman nagsisi yung mga bumoto kay Sara Duterte. Kung nasisira tong administrasyon, hindi po nagsisisi yung mga bumoto kay Sara Duterte. No? Ang nababawasan, yung mga bumoto kay BBM, katulad kami, kung tinuloy nyo lang sana yung alliance, di ba?
Oh, Marcos ngayon ang ano. Kasi ganito yung ugali nila eh. Saan ka nakakita? Inaya mo yung tao, niligawan mo. Vice ka sa akin. No? Matik na yun. Suportahan mo ko, vice president kita, president ako. Next election, ikaw naman ang president. Vice president naman yung mula sa lahi namin. Eh, dyan ang inayang si Amy. Bakit siya nang inayang? Eh, may mga anak pa siya na malalaki na eh. Gobernador ng Ilocos ngayon yung anak niya. Ano ba naman yung, di ba? Isang hakbang na lang. Gobernador na, ano nasusunod dyan? Senador. Tapos vice president na. O kaya si Sandro, di ba? Eh, iba eh. Iba utak nila eh. Nanalo na kami. Tablahin na natin yung kapartner natin. Ibang klase. Yun, dun sila. Kaya ako, kahit sumakit yung tuktok ng mga nariyan, no? Sa totoo lang, one term lang kayo. Hindi na kami maulitan. Never again. Never again. Alam mo, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.